Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi nga niya na itong si Presidente Kuting natin ay mas maayos naman daw, excelente, at syempre mag-a-agree na lang daw siya dito sa mga pinaggagawa ni Presidente Kuting upang wala ng gulo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pinahiya ng hindi man direktahan nitong si former President Rodrigo Roa Duterte, si Presidente Kuting ng Norte at ang palasyo sa pagsabi niya dito. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano kahambal at kabait itong si former President Rodrigo Roa Duterte dahil siya na mismo ang nagpakumbaba at para matigil na ang away ay umagri na lang siya sa mga opinyon na kanyang naririnig dito sa mga kalaban niya or dito sa mga kanyang katunggali sa gobyerno. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit ganun-ganun na lamang ang mga pinagbabanat ng mga kalaban ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanya ay pinipili niya pa ring manahimik at mag-humble down dahil alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang ginagawa. At sinabi pa umano ni former President Rodrigo Roa Duterte na wala siyang ibinulsa ni Singkong Duling. Ngunit itong si Presidente Kuting na ito ay milyon-milyon niya ang kanyang nakamkam na pera na galing sa kaban ng bayan at nakapagbibisita pa abroad at nakakabili pa ng kanyang mga private residences sa ibang bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang pinagkaiba ng leadership ni former President Rodrigo Roa Duterte at nitong si Presidente Kuting. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Medyo parang hindi kami nagkakaintindihan dito kanina pagdating ko, because I thought all the while that the party PDP at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least ilang yung tao na galing ng PDP na gustong tumakbo. Apparently last minute discussion was that we are not ready to do that. Pero wala naman tayong pag-usapan, wala naman akong ibibigay sa iyo ng pera, wala man tayong pera. Maya na pag na-presidente uli ang PDP laban, ito yung si Robin Padilla, alam niya kung paano gastusin ang peace and order pati discretionary fund. Tuturuan ko siya yung legal na walang nakawan. It goes with the BD office, ganun yan. Pabiro lang yan. Pero meron ang presidente, kagaya ko, wala naman talaga akong pera, either as being mayor for so many years, wala talaga. So, parang meron sa gobyerno at ang gobyerno naman hindi hangul eh. Hindi, ano ba sa hangul? Ano bang hangul sa Tagalog? Matakaw. Hindi matakaw. Meron talagang discretionary fund, pati yung those are for political expenses of a president or a mayor for that matter. Kasi yan man talaga ang nasa gobyerno. Whether you like it or not, otherwise, magnanakaw yung gago. Saan niya ibigay? Politiko yung the position itself is political.
Now all you need to do is a meager amount to get into the office. Once what you are there, you have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election. But more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain lang rin ninyo, hindi naman lahat na may pera. Walang pera sa ano. Mauubos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon, merong karamihan yung most of the, kasi yung maipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yon. Ba't mo yung magpunta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina for medical expenses? Iyan ang mahirap. Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, the perception is, baka akala nila talaga nagnanakaw yung mayor pati governor. As a matter of fact, ano yan sila yung ipit sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget. Either for social services or wala. Out of the blue. Mga cancer treatments, kung ano-ano. Yung hindi makauwi na gustong umuwi. Hindi, may ilagay mo sa budget yan eh. And even if you have the discretionary fund, now I tell you now because I am retired, nakikita naman nyo ang sitwasyon ko. Kung talagang may pera na pwede mong minahin mo man, dagdag ka pa. Baski may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa dyan. Pati na yung sweldo mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund, kung ano-ano. Specific yan. But outside yung hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan, yung medisina wala sa ospital, hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, gano'n, walang, basi kayo sa gobyerno matagal naman kayo. May mga line expenses ba nakalinya dyan for cancer patients for the second, third, and first? Wala. So yun ang karamihan ng tao. Hindi madali. Hindi madali ang public office. Mas kaya sabihin mo, magnakaw ka ng pera, mauubos na yan sa tulong ng tao. Kasi paglabas dyan sa budget, you're only limited for medical assistance. You cannot program the sickness or ailments of a community, for example, like Davao, kung ilan ang magkasakit ng cancer, kung ilan ang magkasakit ng ano-ano dyan, outside of yung flu, yung appendicitis, pwede mong sa regional office yan. But in most cases, yung lalapit sa iyo, yung wala maibigay sa lokal. Yan talaga ang problema. So, baski nasabihin mong gusto mo magnakaw, hindi, wala kang panahon magnakaw kasi kailangan ng tao. And if you want to stay in power, hindi ka naman pwede mag one term ko lang dyan, you have to distribute money. At pag wala na yung public funds at yung mga milyonaryo, then you have to shell out. Yun ang experience. Paniwala ako, galing ako dyan. I've been mayor for about almost 26 years. Yung presidente ako, kulang talaga. So, each time we meet would be a learning process for you sa lahat ninyo. Gustong umabot ng ano. Kasi naman ang karamihan dito, potentially, or ibig sabihin natin na, well, more or less those who are inclined towards public office. At makita naman ninyo,
lahat ng nagsilbi ng mayor sa inyo, gobernador, naging multimillionaire ba sila pagkatapos? I mean, magprangka natin, on a practical side. Kita ba ninyo yung mayor ninyo may asyenda ng coconut plantation noon? It's always, well, of course, you go into public office to serve, and whatever money is there, aplenty. But walang opisina may sobra para nakawin mo. Unless yung ibang opisina. Pero on the level sa bugbugan sa day-to-day, yung walang mga accounting, ayaw ko na lang sabihin yung sita. I do not want to speculate. Alam na ninyo, yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, and baski na hindi elected, walang araw-araw talagang mapipilitan kang magastos. So at the end of the day, yung masabi nilang bigyan ka ng 300, bigyan ka 300, 400, half a million. Kasi ba, Davao City with a population of, I don't know ilan na ngayon, bigyan mo ng 20, 25, 50 million, kulang yan. Ilang ang population ng Davao? How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwedeng pumunta ng doktor magpagamot? How many percent of the total population? Even sa lugar ninyo. Ilang tao lang ang pwedeng pumunta ng doktor para magbayad? So ilang porsyento ang mga tao dyan na wala talagang mapuntahan? Except to the politicians. Kaya hindi mo masisi yung tao. For tubig, takbo sa barangay captain yan, barangay captain tatakbo sa mayor, governor. Eskwelahan, tatakbo sa barangay captain yan, tatakbo sa mayor, deputy mayor, mayor, maghanap siya ng pera. Lahat na, no amount of money is ever enough unless masahol ka talaga ng tao na hayaan mo yung problema, magkalat na kayo dyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sa sarili ninyo at hindi ka tumulong. And even then, baski na sabihin mo malalaman ng tao, malalaman ng probinsya at in the final days of your political life and your physical life, malaman ng tao kung magkano ang ninakaw o ginastos mo para sa bayan. May prepared speech ako, pero hindi ko babasahin. Wala to kasi puro aside from my strong belief in their capacity to legislate, I am confident that they will always have the best interest of the Filipinos and the country in mind. Do we have to discuss this? Anak ka na. Kung tatakbo ka, what are you there for? Kung tatakbo ka ng sweldo, tatakbo ka ng barangay captain, tatakbo ka ng mayor, ibig mo sabihin may plano ka na nabuta paano magkakaw? Kung ganun, you are one of a kind. Maganda lang kasi tignan ang mayor because of the privileges and the barangay captains. Mayor, governor, senator, lahat yan, people's money yan. And when I am called to Malacanang for a conference with the president, do not expect me to use money from my pocket. I have to charge it sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, no, we will not allow reimbursement, magnanakaw ka talaga. Bubulahan pa tayo dito. Ba't ubusin mo pati yung pera mo? Tumakbo ka nga para yumaman eh. Ang public office would pave a way for you
to do legit. Legitimate lang. Kasi pag may influence ka na, kagaya ko, negosyo, you have the influence. Yung asawa ko, siyempre, talagang arat na magkakaroon ng pera kasi may mga anak na siya. So, they have the connection. You have now the connection. Yung mga panja na Manila, mga franchise makukuha mo. Those are the privileges of a politician. Pero kung sabihin mo magnanakaw, pero marami rin yan sila. Pero hindi lahat, I assure you. Yung iba, because it paves a way for opportunities for you to talk to people, and maybe kaya na sila magpasok sila dito and they would say that, Mayor, gusto mo yung isang franchise namin doon, they would just say, tanggapin ko yan pero wag dito sa siyudad ko. Maybe bigay niyo yung isang parang for delikadesa. Pwede man kunin mo yan, sige bigay mo sa akin, total legitimate yan eh. Pero siguro, delikadesa, sabihin mo na pwede mo bang ilagay natin yan sa South Cotabato? Akin. Pwede na ilagay natin sa Palawan para yung kita mo maubos doon sa kababiyahe mo para bantayan mo lang yung negosyo mo para hindi malugi. Parang ganun. Those are the anong tawag nito? Let me yung laro ng politics and the opportunities for politicians to uplift. Either you have the choice of nakaw, talagang you falsify documents or you invent projects or you maghingi ka ng pabor dyan sa mga nabigyan ka ng franchise dito, franchise doon. Meron ako. Nabigyan. Pero sabi ko, huwag dito sa siyudad. When I was mayor, so, nabigyan kami. Franchise. Ano ba naman ng franchise ng Pandesal? Putang ina, pakialaman mo pa ba yan? Yun lang naman eh. Kasi kung gusto mong yumaman, huwag ka maghingi ng franchise. Magnakaw ka na lang. Pero kung dahan-dahan lang, legit, the only thing there is you have the connection. Hindi naman influence, but the connection. And yung iba naman mag-offer na, meron kaming, we intend to open up a branch in somewhere in Oriental. You might be interested to invest. Parang huwag lang dito sa siyudad mo kasi however you look at it, people would always think that there is something attached to the business na binigay sa iyo. Well, anyway, babasahin ko ba itong may naisip, matanda na talaga ako. Maganda yung nasa isip ko kanina papunta dito. Ang problema, magtataka ako kung bakit malayo. Malayo masyado sa downtown. Pati yung nag-travel ako dito, halos wala akong nasasalubong na sakyan. So sabi ko, paano ito mga delegado makauwi ngayon? Walang problema yung maganda kasi maraming mag-offer. Yung maganda pero matanda na. Sabagay, may maraming matatanda naman dito. Ito si Bato, medyo may edad. Wala nang buhok eh. Well, pirabiro na lang. I am glad that nakita-kita tayo dito. Pero may talaga ako kanina. I had something na gusto kong sabihin sa inyo. It's about
yung paano mo i-separate yung temptation to make money. Okay man yan. Kasi pag mag-asawa ka na, magtapos na tayo ng high school, college, huwag mong sabihin na kung pagadon ka, 5 ang anak mo, paano mo suportahan sa sweldo yan? Ngayong imam, you have to, even if you're a politician, you have to have something extra. Hindi pwede yung sweldo mo. So yung magganon, marami yan. Maybe most of you will join government. Ito pala yun. Itong government service. Fundamentally, it's not really something which would really be highly profitable. But if you are content with just the simple things in life, government service would be good. Now, hindi ako pupunta ng malayo. Total, tapos na rin ako. Whether or not, in your judgment, I succeeded o nagnakaw ba ko o hindi. Nasa inyo na yan eh. Hindi ko mapipilit. I cannot proclaim to the world that I was the most honest public official in the land. Nor would I say na ako yung pinakamaraming. Alam mo, ang public service talaga. I started my career sa para makuha ninyo ang the essence of public office. I started as a special counsel sa prosecution's office. Yun yung pinakamababa. When I was appointed prosecutor 4, rose from the ranks 3-2. Hindi ako umabot ng 1 because inabot ako ng election and I became the vice mayor of Davao City. From then on, tuloy-tuloy na ako. I never lost an election. I became mayor for several, many times over. Naka 9 years ako plus another set of 9 years. Became a congressman and eventually I became president. Ang masabi ko sa public office na kung kontento ka lang, as you go along higher, it will improve your environment, your situation. Kasi medyo malaki yung pera makapag-aral ang mga anak mo. And kung maging politika ka, nasa politika ka, medyo marami kasi ang allowances and everything. Pwede ka makapagpadala ng anak mo sa Manila, aral sila doon. Pero kung sabihin mo na 10, hindi na kaya yan. 1 or 2 or 3, pwede ka makapag-aral lang. Just like my father. My father was governor for 3 years plus. Nakapag-aral kami, ako, pati yung kapatid ko. Yung iba, dito na. Lumalaki na kasi yung expenses. Bata pa kami, medyo kaya pa. Pero yung lumalaki kami, nag-asawa na, kailangan na ng tulong yung iba, medyo lumiit yung, so sila, dito na lang kayo. Kasi yung mga kapatid ninyo, may asawa na, kailangan ng tulong. You know, when you get to start in life, you are not that well off. Ang akin lang, because from a prosecutor, I was lucky enough to be a mayor and then eventually president. Nung na presidente na ako, wala ng kasos kasi halos tapos na lahat. So yan lang ang maano ko sa inyo that maybe kung naisipan ninyo to join the public service, not politics, okay yan. Maganda. If you are sincere and you are really competent in your estimation na kaya mo, try it.
give it a try. Dito sa harap ko, marami na akong nakikita dito na sa politika na. And they're making good. Yung perception na wag ninyong disabuse the mind na yung mga politiko na sabihin mo na dyan sa politicians rather na nasa gobyerno. Meron, pero hindi lahat. It depends on the opportunity sa office. Lalo na yung walang accounting. You can get the money and spend it just like as if it is your own. And there is probably no strict audit or an accounting for that money. But kung ikaw matino ka, you will gawin mo lang yung tama. Ayaw ko nang mamalayo kasi wala akong maituro dito na hindi ko kilala kung anong history nila. But I started as a special counsel, prosecutor, then mayor, eventually diretso ako sa presidency. Nadumaan ako sa presidency. My life is an open book. Kung saan ako nanggaling noong mayor pa ako, vice mayor pa ako, naging presidente ako, pagkatapos ko sa public service, nung fiscal pa ako, yung bahay ko sa Dunya Luisa, ganun na yun. Ang yat nakapagpaaral ako sa kanila. Sa ibaw ng pera, ito, pinaaral ko sa San Beda kasi galing ako doon. Bingbong, Medialdia. College of Law, San Beda rin yan. Ito po yung iba, dito ko na sa si Inday, dito lang yan. Ito sana kasi gusto kong kumuha ng law. Ang nangyari, common law lahat. So, hindi. Sabi ko, kumuha ka ng law. After a few years, common laws na lahat. Ganun talaga sa buhay. Ginusto ko man. O hindi mo makuha lahat. So, ganun lang ang short of relating to you what are the venets of life. Dito tayo, magkikita man tayo muli. It's a long way. Remember that lahat ng partido except PDP, nung nanalo si President Marcos, I am not saying anything against it. Maybe he's a very good tactician na nakuha niya lahat. Ang partido, he was able to gather everybody and everything at natunaw. Wala namang partido. Wala ka nang marinig na partidong no more. Except PDP. Ang PDP kasi hindi ito back up ng milyonaryo. Sa totoo lang yan ang ano dyan. Wala itong bata-bata na ito kandidato ka sa tobacco, ito kandidato ka ni no such thing. Ito kay Ramon ka, kay Lucio ka. Wala sa PDP yan. Wala talaga. I don't know sa order. Kami dito wala. And we never ever naghingi ng ako, kumpiyansa ako kasi malakas talaga ako sa Davao. I mean, starting from my father, he was, I said, governor for so many years. And Davao City was part of the one big province na lahat kami tao dito bubuto ng governor. So, walang ano yon, walang question na may political stock na ako. Yung sa iba, siguro, ibang istorya, ibang equation naman.
So, yan ang... alam mo, elections are coming in. Remember that lahat ng mga partido na pumunta kay Marcos, I'm not saying anything against it. It is good.